Bumaba ang bilang ng mga naputukan nitong nagdaang Kapaskuhan kumpara sa parehong panahon ng sinundang taon. Ang mas nakakaalarma ayon po sa Health Department ang pagdoble ng mga sugatan sa mga disgrasya sa kalsada. Nakatutok si Mark Salazar. Ayon sa post-holiday assessment ng DOH, hindi na fireworks-related injuries ang nangungunang public health problem ng Kapaskuhan. Mas nakakaalarma ang pagdoble ng road crash injuries. Mas tumaas din nga ang biktima ng stroke at heart attack. Sabi ko, bakit ba paputok pa binibilang natin? Mas marami ako nakitang heart attack at stroke at road crash victim. So, yun ang naging findings natin. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries. 100%. Mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki. Mostly two-wheeler and three-wheeler vehicles. Halos 1,400 ang road crash injuries mula December 21 hanggang January 5. 7 sa bawat 10 namatay sa kanila ay mga rider na walang helmet. Nasa 350 naman ang na-stroke at na-heart attack nitong holidays. Pero may madudugong kwento pa ring iniwan ang bagong taon dahil sa paputok, gaya ng ipinakita ng Jose Reyes Memorial Medical Center. We have an 8-year-old right-handed male from Bulacan who sustained injuries as a passive victim of the Plapla firecracker, resulting in the mangled left hand. Sa final count para sa bagong taon, umabot sa 720 ang kaso ng fireworks-related injuries. Bumaba ito ng 18% kumpara nung isang taon. Noong 1980s, timba-timba yung daliri. Ngayon, a few na lang, no? Yung numbers na 720 total cases this year in 62 sentinel sites, nakikita namin na isang gabi yan sa Philippine General Hospital. Hindi ako titigil hanggang hindi yan maging zero. Muling nag-ikot si Health Secretary Ted Herbosa sa ilang public hospital para ipakita rin ang kahandaan sa paparating na pista ng Jesus Nazareno. 200 medical personnel ang i-deploy ng DOH sa mga itatayong emergency aid station sa ruta ng traslasyon. Pero sa Philippine General Hospital, sinalubong siya ng reklamo ng mga pasyente sa emergency room. Sobrang tagal pagkaganyan, kritikalo eh. May tubig sa bagay, tapos minamanas yung paa, yan. Nahirapan ng huminga eh, kanina pa ako kami. Naiipon kami rito eh. Pagkatapos dito. Kulang ng doktor, sir. 3 oras na kami nag-antay dito, triage pa lang, hindi pa kami natatawag. Medyo oras silang walang tao dyan. Paano tatakbo tao? Emergency, sumasakit ang dibdib ko, may opera ako sa puso. May sistema kasi. Ang emergency room po kasi, may tinuturo kami sa mga doktor. Yung tawag doon, triage. Ang triage, French word yan, kung hindi ka serious, hindi ka uunahin. Hindi to parang pila sa palengke o sa movie house. Ang pila dito, base sa kondisyon ng pasyente. So pag ikaw namamatay or na-injure ka na, una kang papunta dalhin sa resuscitation. So yung mga pasyente pong pinahintay, na-assess na po kayo. Ibig sabihin nun, pwede kayong maghintay, kaya kayo pinahintay. Kaso po dapat may upuan man kami dito, pero may sakit kami sa puso, kalahat may... Direktor, siya maglalabas ng mga upuan. Yung opisina niya, may upuan. Palabas natin yung upuan. Lahat na po ng upuan nandito na. Magdadagdag na lang kami. Nilinaw ng DOH na hindi kanila ang PGH kundi nasa ilalim ng UP system. Pero sa pag-uusap raw nila, may planong dagdagan ang kapasidad ng ER ng PGH. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.